Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 5, ang kaloob ng Espiritu. Nang ibigay ni Kristo sa kanyang mga disipulo ang pangako ng Espiritu, malapit na siya sa pagtatapos ng kanyang ministeryo sa lupa. Siya ay nakatayo sa lilim ng krus, na may ganap na pagkaunawa sa bigat ng pagkakasala na dapat ipasa sa kanya bilang tagapagdala ng kasalanan. Bago ihandog ang kanyang sarili bilang sakripisyong biktima, itinuro niya sa kanyang mga disipulo ang tungkol sa isang pinakamahalaga at kumpletong kaloob na dapat niyang ipagkaloob sa kanyang mga tagasunod, ang kaloob na magdadala sa kanilang abot kaya ng walang limitasyong mga mapagkukunan ng kanyang biyaya. Ako ay mananalangin sa Ama, sabi niya, at bibigyan niya kayo ng isa pang mang-aaliw, upang siya ay makasama ninyo magpakailanman, maging ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi siya nakikita, ni nakikilala man siya, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, at sa inyo. Juan Kapitulo 14 versikulo 16-17. Itinuturo ng tagapagligtas ang panahon kung kailan darating ang banal na Espiritu upang gumawa ng makapangyarihang gawain bilang kanyang kinatawan. Ang kasamaan na naipon sa loob ng maraming siglo ay dapat labanan ng banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano ang resulta ng pagbubuhos ng Espiritu sa araw ng Pentecost? Ang masayang balita ng isang muling nabuhay na tagapagligtas ay dinala sa pinakadulong bahagi ng tinatahanang mundo. Habang ipinapahayag ng mga alagad ang mensahe ng pagtubos na biyaya, ang mga puso ay sumuko sa kapangyarihan ng mensaheng ito. Nakita ng simbahan ang mga nakumbert na dumagsa sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Na-reconvert ang mga backslider. Ang mga makasalanan ay nakipagkaisa sa mga mananampalataya sa paghahanap ng perlas na may malaking halaga. Ang ilan na naging pinakamapait na kalaban ng Ebanghelyo ay naging mga kampyon nito. Natupad ang propesya, siya na mahina, ay magiging gaya ni David, at ang sambahayan ni David bilang anghel ng Panginoon. Zacarias Kapitulo 12 versikulo 8. Nakita ng bawat Kristiyano sa kanyang kapatid ang isang paghahayag ng banal na pag-ibig at kabutihan. Isang interes ang nanag, nilamon ng isang paksa ng pagtulad ang lahat ng iba pa. Ang ambisyon ng mga mananampalataya ay ihayag ang pagkakahawig ng katangian ni Kristo at gumawa para sa pagpapalaki ng kanyang kaharian. Na may dakilang kapangyarihan ay nagpatutuo ang mga apostol tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, at malaking biyaya ang samasa kanilang lahat. Gawa Kapitulo 4 versikulo 33. Sa ilalim ng kanilang mga gawain ay idinagdag sa iglesia ang mga piling tao, na, sa pagtanggap ng salita ng katotohanan, ay inialay ang kanilang buhay sa gawain ng pagbibigay sa iba ng pag-asa na pamupos sa kanilang mga puso ng kapayapaan at kagalakan. Hindi sila maaaring pigilan o takutin ng mga pagbabanta. Ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan nila, at habang sila ay naglalakbay sa iba't ibang dako, ang mahihirap ay ipinang-aral sa kanila ang Ebanghelyo, at ang mga himala ng banal na biyaya ay ginawa. Gayon kalakas ang magagawa ng Diyos kapag ibinigay ng mga tao ang kanilang sarili sa kontrol ng kanyang Espiritu. Ang pangako ng banal na Espiritu ay hindi limitado sa anumang edad o sa anumang lahi. Ipinahayag ni Kristo na ang banal na impluwensya ng kanyang Espiritu ay kasama ng kanyang mga tagasunod hanggang sa wakas. Mula sa araw ng Pentecost hanggang sa kasalukuyang panahon, ang mga aliw ay ipinadala sa lahat ng lubos na nagbigay ng kanilang sarili sa Panginoon at sa kanyang paglilingkod. Sa lahat ng tumanggap kay Kristo bilang isang personal na tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay dumating bilang isang tagapayo, nagpapabanal, patnubay, at saksi. Habang mas malapit na lumakad ang mga mananampalataya kasama ng Diyos, mas malinaw at makapangyarihan ang pagpapatutuo nila sa pag-ibig ng kanilang manunubos at sa kanyang naging-iligtas na biyaya. Ang mga kalalakihan at kababaihan na sa mahabang siglo ng pag-uusig at pagsubok ay nagtamasa ng malaking sukat ng presensya ng Espiritu sa kanilang buhay, ay tumayo bilang mga tanda at kababalaghan sa mundo. Sa harap ng mga anghel at tao ay inihayag nila ang pagbabagong kapangyarihan ng tumutubos na pag-ibig. Yaong mga noong Pentecosts ay pinagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas, sa gayon ay hindi napalaya mula sa karagdagang tukso at pagsubok. Habang sila ay sumasaksi para sa katotohanan at katwiran ay paulit-ulit silang sinalakay ng kaaway ng lahat ng katotohanan, na nagsisikap na agawin sa kanila ang kanilang karanasang Kristiyano.
Napilitan silang magsikap sa lahat ng kanilang bigay Diyos na kapangyarihan upang maabot ang sukat ng tangkad ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. Araw-araw ay nananalangin sila para sa mga sariwang panastos ng biyaya, upang maabot nila ang mas mataas at mas mataas patungo sa pagiging perpekto. Sa ilalim ng pagkilos ng banal na espiritu kahit na ang pinakamahina, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, natutong pagbutihin ang kanilang ipinagkatiwala ng mga kapangyarihan at maging banal, dalisay, at dakila. Kung paanong sa pagpapakumbaba ay nagpasakop sila sa impluwensya ng banal na espiritu, tinanggap nila ang kapuspyusan ng panguluhang Diyos at hinubog sa wangis ng banal. Ang paglipas ng panahon ay walang pagbabago sa pamamaalam na pangako ni Kristo na ipadala ang banal na espiritu bilang kanyang kinatawan. Hindi dahil sa anumang paghihigpit sa bahagi ng Diyos na ang kayamanan ng kanyang biyaya ay hindi dumadaloy sa lupa sa mga tao. Kung ang katuparan ng pangako ay hindi nakikita kung ano ang maaaring mangyari, ito ay dahil ang pangako ay hindi pinahahalagahan ayon sa nararapat. Kung ang lahat ay handa, ang lahat ay mapupuspos ng espiritu. Saan man ang pangangailangan ng banal na espiritu ay isang bagay na hindi pinag-iisipan, makikita ang espiritual na tagtuyot, espiritual na kadiliman, espiritual na paghina at kamatayan. Sa tuwing binibigyang pansin ang maliliit na bagay, ang banal na kapangyarihan na kinakailangan para sa paglago at kaunlaran ng simbahan, at na magdadala ng lahat ng iba pang mga pagpapala sa pagsasanay nito, ay kulang, bagaman iniaalok sa walang katapusang kasaganaan. Dahil ito ang paraan upang tayo ay makatanggap ng kapangyarihan, bakit hindi tayo nagugutom at nauuhaw sa kaloob ng espiritu? Bakit hindi natin ito pinag-uusapan, ipagdasal, at ipangaral ang tungkol dito? Mas handang ibigay ng Panginoon ang banal na espiritu sa mga naglilingkod sa Kanya kaysa sa pagbibigay ng mga magulang ng magagandang regalo sa kanilang mga anak. Para sa araw-araw na bautismo ng espiritu, ang bawat manggagawa ay dapat mag-alay ng kanyang pakiusap sa Diyos. Ang mga kumpanya ng mga manggagawang Kristiyano ay dapat magtipon upang humingi ng espesyal na tulong, para sa makalangit na karunungan, upang malaman nila kung paano magplano at magsagawa ng matalino. Lalo na kung dapat nilang ipanalangin na bautismuhan ng Diyos ang kanyang mga piniling embahador sa mga larangan ng misyon na may saganang sukat ng kanyang espiritu. Ang presensya ng espiritu sa mga manggagawa ng Diyos ay magbibigay sa pagpapahayag ng katotohanan ng kapangyarihan na hindi kayang ibigay ng lahat ng karangalan o kaluwalhatian ng mundo. Kasama ng itinalagang manggagawa para sa Diyos, saan man siya naruroon, nananatili ang Espiritu Santo. Ang mga salitang binigkas sa mga alagad ay sinabi rin sa atin. Ang mang-aaliw ay atin at gayon din sa kanila. Ang Espiritu ay nagbibigay ng lakas na nagpapanatili sa mga kaluluwang nagsusumikap, nakikipagbuno sa bawat kagipitan, sa gitna ng pagkapuot sa mundo, at ang pagsasakatuparan ng kanilang sariling mga kabiguan at pagkakamali. Sa kalungkutan at kapigatian, kapag ang pananaw ay tila madilim at ang hinaharap ay nalilito, at tayo ay nakadarama ng kawalan ng kakayahan at nag-iisa, ito ang mga pagkakataon na, bilang sagot sa panalangin ng pananampalataya, ang banal na espiritu ay nagdudulot ng kaliwan sa puso. Ito ay hindi isang tiyak na katibayan na ang isang tao ay isang Kristiyano dahil siya ay nagpapakita ng espiritual na kaligayahan sa ilalim ng pambihirang mga kalagayan. Ang kabanalan ay hindi rapture, ito ay isang buong pagsuko ng kalooban sa Diyos. Ito ay nabubuhay sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, ito ay paggawa ng kalooban ng ating makalangit na Ama, ito ay pagtitiwala sa Diyos sa pagsubok, sa kadiliman gayon din sa liwanag, ito ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, ito ay umaasa sa Diyos ng walang pag-aalinlangan, at nagpahinga sa kanyang pag-ibig. Hindi mahalaga para sa atin na matukoy kung ano ang banal na espiritu. Sinasabi sa atin ni Kristo na ang espiritu ay ang mang-aaliw, ang espiritu ng katotohanan, na nagmumula sa Ama. Malinaw na ipinahayag tungkol sa banal na espiritu na, sa kanyang gawain ng paggabay sa mga tao sa lahat ng katotohanan, hindi siya magsasalita ng tungkol sa kanyang sarili. Juan Kapitulo 15 versikulo 26, 16-13. Ang kalikasan ng banal na espiritu ay isang misteryo. Hindi ito maipaliwanag ng mga tao, dahil hindi ito ipinahayag sa kanila ng Panginoon.
Ang mga lalaking may haka-haka na pananaw ay maaaring magsama-sama ng mga sipi ng banal na kasulatan at maglagay ng isang tao sa mga ito, ngunit ang pagtanggap sa mga pananaw na ito ay hindi magpapatibay sa simbahan. Tungkol sa gayong mga misteryo na masyadong malalim para sa pangunawa ng tao, ang katahimikan ay ginto. Ang katungkulan ng banal na espiritu ay malinaw na tinukoy sa mga salita ni Kristo, pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanglibutan ng kasalanan, at ng katwiran, at ng paghatol. Juan Kapitulo 16 versikulo 8. Ang banal na espiritu ang nagpapatunay ng kasalanan. Kung ang makasalanan ay tumugon sa nagbibigay buhay na impluwensya ng espiritu, siya ay dadalhin sa pagsisisi at mapukos sa kahalagahan ng pagsunod sa banal na mga kahilingan. Sa nagsisising makasalanan, nagugutom at nauuhaw sa katwiran, inihahayag ng Espiritu Santo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tatanggap siya sa akin, at ipahahayag ito sa inyo, sabi ni Kristo. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga bagay, anuman ang aking sinabi sa inyo. Ibinigay ang Espiritu bilang isang ahensyang nagbibigay buhay, upang gawing epektibo ang kaligtasang dulot ng kamatayan ng ating manunubos. Ang Espiritu ay patuloy na nagsisikap na ituon ang atensyon ng mga tao sa dakilang handog na ginawa sa krus ng Kalbaryo, upang ihayag sa mundo ang pag-ibig ng Diyos, at upang buksan sa nahatulang kaluluwa ang mahahalagang bagay ng kasulatan. Dahil dinala ang pananalig sa kasalanan, at iniharap sa isipan ang pamantayan ng katwiran, inalis ng banal na espiritu ang mga pagmamahal sa mga bagay ng mundong ito at pinupuno ang kaluluwa ng pagnanais para sa kabanalan. Patnubayan niya kayo sa buong katotohanan, Juan Kapitulo 16 versikulo 13, sinabi ng tagapagligtas. Kung ang mga tao ay handang hubugin, magkakaroon ng pagpapakabanal ng buong pagkatao. Kukunin ng Espiritu ang mga bagay ng Diyos at tatatak ang mga ito sa kaluluwa. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang daan ng buhay ay magiging napakalinaw na walang kailangang magkamali doon. Mula sa simula, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng tao para sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin para sa makasalanang lahi. Ito ay nahayag sa buhay ng mga patriarka. Sa simbahan din sa ilang, noong panahon ni Moises, ibinigay ng Diyos ang kanyang mabuting espiritu upang turuan sila. Nehemyas Kapitulo 9 versikulo 20. At sa mga araw ng mga apostol siya ay gumawa ng makapangyarihan para sa kanyang simbahan sa pamamagitan ng ahensya ng banal na espiritu. Ang parehong kapangyarihan na umalali sa mga patriarka, na nagbigay kay Caleb at Joshua ng pananampalataya at lakas ng loob, at na naging epektibo sa gawain ng apostolikong simbahan, ang nagpatibay sa mga tapat na anak ng Diyos sa bawat susunod na panahon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na sa panahon ng madilim na panahon ang mga Kristiyanong Waldensian ay tumulong sa paghahanda ng daan para sa reformasyon. Ito rin ang kapangyarihang naging matagumpay sa mga pagsisikap ng mararangal na kalalakihan at kababaihan na nagpasimuno ng paraan para sa pagtatatag ng mga makabagong misyon at para sa pagsasalin ng Biblia sa mga wika at dialekto ng lahat ng bansa at mga tao. At ngayon ginagamit pa rin ng Diyos ang kanyang simbahan upang ipaalam ang kanyang layunin sa lupa. Ngayon ang mga tagapagbalita ng krus ay naglalakbay mula sa lungsod patungo sa lungsod, at mula sa lupain, naghahanda ng daan para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang pamantayan ng batas ng Diyos ay itinataas. Ang espiritu ng makapangyarihan ay kumikilos sa puso ng mga tao, at ang mga tumutugon sa impluwensya nito ay nagiging mga saksi para sa Diyos at sa kanyang katotohanan. Sa maraming lugar ay makikita ang mga inihandog na lalaki at babae na ipinahahayag sa iba ang liwanag na nagpapaliwanag sa kanila ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At habang patuloy nilang pinapasikat ang kanilang liwanag, gaya ng ginawa ng mga nabautizamuhan ng Espiritu sa araw ng Pentecosts, tumanggap sila ng higit at higit pang kapangyarihan ng Espiritu. Sa gayon ang lupa ay liliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabilang banda, may ilan na, sa halip na matalinong pagbutihin ang kasalukuyang mga pagkakataon, ay walang kabuluhang naghihintay para sa ilang espesyal na panahon ng espiritual na pagpapaginhawa kung saan ang kanilang kakayahang magbigay liwanag sa iba ay madaragdagan ng husto. Pinababayaan nila ang kasalukuyang mga tungkulin at mga pribilehiyo, at hinahayaan nilang lumabo ang kanilang liwanag, habang inaabangan nila ang isang panahon na, nang walang anumang pagsisikap sa kanilang bahagi,
sila ay gagawing mga tatanggap ng espesyal na pagpapala, kung saan sila ay mababago at magiging angkop para sa serbisyo. Totoo na sa panahon ng kawakasan, kapag ang gawain ng Diyos sa lupa ay nagsasara, ang marubdob na pagsisikap na inilalaan ng mga konsagradong mananampalataya sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu ay sasamahan ng mga natatanging tanda ng banal na pabor. Sa ilalim ng larawan ng maaga at huling ulan, na bumabagsak sa mga lupain sa silangan sa oras ng pagtatanim at pag-aani, hinulaan ng mga propetang Hebreo ang pagkakaloob ng espiritual na biyaya sa pambihirang sukat sa simbahan ng Diyos. Ang pagbubuhos ng espiritu noong panahon ng mga apostol ay ang simula ng maaga, o dating, ulan, at maluwalhati ang resulta. Hanggang sa katapusan ng panahon ng presensya ng espiritu ay manatili sa tunay na simbahan. Ngunit malapit na sa pagtatapos ng pag-aani sa lupa, isang espesyal na pagkakaloob ng espiritual na biyaya ang ipinangako upang ihanda ang simbahan para sa pagdating ng anak ng tao. Ang pagbubuhos na ito ng espiritu ay inihalin tulad sa pagbagsak ng huling ulan, at para sa karagdagang kapangyarihang ito na ang mga Kristiyano ay dapat magpadala ng kanilang mga kahilingan sa Panginoon ng pag-aani, sa panahon ng huling ulan. Bilang tugon, ang Panginoon ay gagawa ng matingkad na ulap, at bibigyan sila ng mga patak ng ulan. Siya ay magpapabagsak, ang ulan, ang dating ulan, at ang huling ulan, Zacarias Kapitulo 10 versikulo 1, Joel Kapitulo 2 versikulo 23. Ngunit maliban kung ang mga miyembro ng simbahan ng Diyos ngayon ay may buhay na kaugnayan sa pinagmumulan ng lahat ng espiritual na paglago, hindi sila magiging handa para sa panahon ng pag-aani. Maliban kung panatilihin nilang nakatrim at nasusunog ang kanilang mga lampara, mabibigo sila sa pagtanggap ng karagdagang biyaya sa mga oras ng espesyal na pangangailangan. Yaong lamang na patuloy na tumatanggap ng mga sariwang panestos ng biyaya, ay magkakaroon ng kapangyarihan na katumbas ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at ang kanilang kakayahang gamitin ang kapangyarihang iyon. Sa halip na umasa sa ilang hinaharap na panahon kung kailan, sa pamamagitan ng isang espesyal na endowment ng espiritual na kapangyarihan, sila ay tatanggap ng isang mahimalang pag-aangkop para sa pagwawagi ng kaluluwa, sila ay ibinibigay ang kanilang mga sarili araw-araw sa Diyos, upang gawin niya silang mga sisidlan para sa kanyang paggamit. Araw-araw ay pinagbubuti nila ang mga pagkakataon para sa serbisyong abot kaya nila. Araw-araw ay nagpapatutuo sila para sa guro saan man sila naruroon, maging sa ilang hamak na gawain sa tahanan, o sa pampublikong larangan na kapakipakinabang. Para sa itinalagang manggagawa ay may kahangahangang kal-iwan sa kaalaman na maging si Kristo sa panahon ng kanyang buhay sa lupa ay hinanap ang kanyang ama araw-araw para sa mga sariwang panestos ng kinakailangang biyaya, at mula sa pakikipag-isa sa Diyos na ito siya ay humayo upang palakasin at pagpalain ang iba. Masdan, ang anak ng Diyos ay yumukod sa panalangin sa kanyang ama. Kahit na siya ay anak ng Diyos, pinalalakas niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, at sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa langit ay nagtitipon sa kanyang sarili ng kapangyarihan upang labanan ang kasamaan at maglingkod sa mga pangangailangan ng mga tao. Bilang nakatatandang kapatid ng ating lahi, alam niya ang mga pangangailangan ng mga taong na napapalibutan ng kahinaan at nabubuhay sa mundo ng kasalanan at tukso, ay nagnanais pa ring maglingkod sa kanya. Alam niya na ang mga mensahero na nakikita niyang nararapat ipadala ay mahihina, maling tao, ngunit sa lahat ng buong-buo na nagbibigay ng kanilang sarili sa paglilingkod sa kanya nangako siya ng banal na tulong. Ang kanyang sariling halimbawa ay isang katiyakan na ang marubdob, matiyagang pagsusumamo sa Diyos sa pananampalataya na humahantong sa buong pag-asa sa Diyos, at walang pag-aalinlangan na pagtatalaga sa kanyang gawain, ay makikinabang upang dalhin sa mga tao ang tulong ng banal na espiritu sa pakikipaglaban sa kasalanan. Ang bawat manggagawa na sumusunod sa halimbawa ni Kristo ay magiging handa sa pagtanggap at paggamit ng kapangyarihan na ipinangako ng Diyos sa kanyang simbahan para sa paghinog ng ani ng lupa. Umaga-umaga, habang ang mga tagapagbalita ng Ebanghelyo ay lumuluhod sa harapan ng Panginoon at binabago ang kanilang mga panata ng paglalaan sa Kanya, ipagkakaloob niya sa kanila ang presensya ng Kanyang Espiritu, kasama ang Kanyang nagbibigay buhay at nagpapabanal na kapangyarihan. Sa kanilang ginagawa sa araw-araw na mga tungkulin, mayroon silang katiyakan na ang dinakikitang kalayaan ng banal na Espiritu ay nagbibigay daan sa kanila na maging mga manggagawang kasama ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 5. Para updated ka sa susunod na kabanata,
ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.